pinalaya sa sariling tahanan habang unti-unting nilalason ng mismong asawa at pinagkakatiwalaang kasosyo. Sa kabilang kwarto, nagpapakasarap ang dalawang traidor sa kamang binili ng kanyang pawis. Malapit na siyang mamatay. Kunin na natin ang insurance. Malamig na pahiwatig ng lalaki. Ngunit hindi siya naging abo. Mula sa bingit ng kamatayan, bumangon siyang may dalang nag-aapoy na hustisya. Hahayaan ba niyang magwagi ang kasamaan o ito na ang kanyang muling pagkabuhay? Konting tiis na lang, ma. Umuubo na siya ng dugo kagabi. Kapag nakuha ko na ang insurance, ipapagawa ko na ang rest house mo. Naramdaman ni Clara ang tila pagbuhos ng yelo sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo siya sa labas ng nakapinid na pinto ng maliit na opisina ng asawa sa kanilang bahay. Nasa kanyang mga kamay ang isang tray na naglalaman ng mainit na sabaw ng manok. Maingat at matiyaga niyang niluto. Para sana sa asawang akala niya ay nagpapakahirap sa trabaho para sa kanilang kinabukasan. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit tila may isang malupit na kamay na pumasok sa kanyang dibdib at walang awang dumurog sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga palad. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na tray, ngunit mabilis niyang nahigpitan ang pagkakakapit sa gilid nito upang hindi lumikha ng anumang ingay na magkakanulo sa kanyang presensya. Napatingin siya sa madilim na salamin ng lumang kabinet sa pasilyo. Naaninag niya ang sariling refleksyon sa gitna ng kulimlim na liwanag mula sa bintana. Nakita niya ang kanyang napakanipis na buhok, ang kanyang namumutla at nanginginig na mga labi, at ang malalim na pangangalumata na matagal na niyang idinadahilan sa simpleng pagod at puyat. Ang akala niyang simpleng sakit na unti-unting umuubos sa kanyang lakas araw-araw ay may malagim na dahilan. Pilit niyang inunawa ang mga salitang namutawi sa bibig ng lalaking pinangakuan niya nang walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar 7 taon na ang nakalilipas. Ginamit siya, pinatay siya ng paunti-unti ng mismong taong tinawag niyang tahanan. Tahimik siyang umatras. Bawat hakbang pabalik sa kusina ay kasing bigat ng tingga. Ibababa sana niya ang tray ng padabog, ngunit pinigil niya ang sarili. Maingat na inilapag ang sabaw sa mesa na tila walang nangyari. Dumiretso siya sa kanilang kwarto at mabilis na humiga. Mahigpit na nakapikit. Pilit na pinapakalma ang sariling paghinga na tila nagkukumahog sa paghahanap ng hangin. Ikinuyom niya ang kanyang palad. Mahigpit na hawak ang isang hibla ng kanyang sariling buhok na nahulog sa sahig kanina. Ito ang kanyang tahimik na pagtanggap sa isang mapait na katotohanan. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang paggalaw ng seradura at ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kwarto. Pumasok si Leo. Naramdaman ni Clara ang paglubog ng kutsyon sa gilid ng kama nang maupo ang asawa. Nang idilat ni Clara ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang maamo at nag-aalalang mukha ni Leo, ang parehong mukha na nagtago ng isang demonyo. May bitbit itong isang maliit na baso ng mainit na tsaa. Ang parehong inumin na araw-araw nitong ipinipilit na ubusin niya upang daw siya ay mabilis na lumakas. Hinaplos ni Leo ang kanyang pisngi nang may nakakakilabot na lambing. Isang pag-aaruga na nagbigay ng matinding pandidiri sa kaibuturan ni Clara. Inumin mo na ito, mahal ko, para guminhawa ang pakiramdam mo. Malambing na wika ni Leo. Ang boses ay puno ng pagkukunwari na tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa nagdurugong dibdib ni Clara. Nakatitig lamang si Clara sa umuusok na likido. Ang amoy ng herbal na tsaa na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nagdadala na ngayon ng malansang amoy ng kamatayan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mapanlinlang na mga titig ng kanyang asawa, nagdadalawang isip ang buong pagkatao ni Clara kung tatanggapin ba niya ang lason upang magpanggap na walang alam o ibubuhos niya ang kumukulong likido sa mismong mukha ng lalaking nagtraidor sa kanya. Naiwan sa kanyang isipan ang mainit na singaw ng tsaa
na tila nagdadala ng amoy ng kamatayan mula kagabi. Ginamit ni Clara ang natitirang lakas upang magpanggap na naubos niya iyon, umiwas sa paningin ng asawa sa pamamagitan ng pag-ubo ng malakas hanggang sa maitago niya ang lason sa siwang ng kanyang tuwalya. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng malamig at maulan na terminal ng bus sa Cubao. Pilit na inilalayo ang sarili sa bahay na naging kulungan niya. Ang makapal na tabing ng ulan ay walang awang bumabalot sa paligid, bumabagsak sa mga bubong na animoy naghuhugas sa madilim na syudad. Binalot niya ng manipis na alampay ang nanginginig niyang balikat. Nag-aasam sana na makauwi sa Sorsogon upang makahanap ng saglit na kanlungan sa piling ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa sasakyan, isang magaspang ngunit maiinit na kamay ang marahang pumigil sa kanyang braso. Paglingon niya, bumungad ang kulubot at maamong mukha ni Mang Basilio, ang matandang janitor na madalas niyang abutan ng pagkain tuwing bumibisita siya noon sa opisina ni Leo. Basang-basa ang lumang uniforme ng matanda, ngunit maingat nitong inabot sa kanya ang isang nakatuping papel na pilit nitong pinoprotektahan mula sa hamog at ulan. "Ma'am Clara, para sa inyo po." Magalang at nanginginig na wika ng matanda, bago mabilis na inilagay sa palad ni Clara ang isang lumang payong na may kupas na kulay. Ang munting kabutihan mula sa isang estranghero ay tila isang mainit na yakap na pumawi sa lamig ng kanyang pag-iisa. Bago pa man makapagpasalamat si Clara, mabilis nang naglakad palayo si Mang Basilio na wala sa gitna ng makapal na ulan. Sa ilalim ng lumang payong, nanginginig ang mga daliri ni Clara nang buklatin niya ang basang papel. Ang mga letrang isinulat gamit ang murang tinta ay tila mga patalim na unti-unting hinihiwa ang kanyang ulirat. "Huwag mong iinumin ang mga pinapainom niya. Nakita ko sila ni Miss Vanessa." Nang mabasa niya ang pangalang iyon, tila huminto sa pag-ikot ang kanyang mundo at nanlabo ang kanyang paningin. Bumalik sa kanyang gunita ang imahe ni Vanessa, ang maganda, edukada, at laging nakangiting kasosyo ni Leo na walang palyang nagdadala ng mga mamahaling imported na tsaa sa kanilang bahay. Isang babaeng nagtatrabaho sa isang kilalang laboratorio yun ng mga kemikal. Ang matatamis na ngiti ni Vanessa at ang labis nitong pag-aalala sa kanyang kalusugan ay isa palang nakakakilabot na maskara ng kasamaan. Imbes na sumakay ng bus pauwi sa probinsya, pinili ni Clara na bumalik sa impyernong kanyang tinatakasan. Alam niyang wala siyang sapat na patunay at hindi siya maaring tumakbo lamang ng walang kalaban-laban. Pag-uwi niya ng maaga sa tahimik at walang taong bahay, agad niyang kinuha ang tuwalyang pinagtapunan niya ng tsaa kagabi at piniga ang natitirang latak nito patungo sa isang maliit na bote na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit. Ang kaunting natirang likido ay maingat niyang ibinuhos sa isang maliit na halamang paso sa gilid ng bintana. Magdamag siyang hindi nakatulog, nakatingin lamang sa kisame, dinarama ang bawat tibok ng kanyang puso na pinilit niyang patatagin laban sa takot at pagtanggi na unti-unting napapalitan ng malamig at nakakikilabot na pagtanggap ng katotohanan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nilapitan niya ang halaman sa bintana. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa panginginig nang makita ang resulta. Ang dating masigla at berdeng halaman ay tuyot na tuyot. Ang mga dahon nito ay maitim at namimilipit na parang sinunog ng isang hindi nakikitang apoy. Kasabay ng pagtulo ng kanyang malamig na pawis ay ang paggalaw ng seradura ng kanilang kwarto. Pumasok si Leo, may dalang bagong timpla ng umuusok na tsa. Ang mukha ay maaliwalas at punong-puno ng pekeng pag-ibig. Nagpaalam si Clara kay Leo na magtutungo siya sa simbahan upang humingi ng kagalingan. Ngunit ang totoo ay palihim siyang naglakbay patungo sa isang pribado at malayong laboratorio. Dala-dala niya sa loob ng kanyang lumang bag ang maliit na boteng naglalaman ng latak ng tsa na muntik na niyang inumin.
Ang bawat hakbang niya papasok sa maliwanag na pasilyo ng klinika ay mabigat. Tila hinihila ng lupa ang kanyang mga paa habang nilalabanan ang labis na kaba at panghihina ng kanyang sariling katawan. Habang nakaupo sa malamig na silya sa waiting area, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Tila isang malupit na sumpa ang pangalang lumitaw roon. Ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Sinagot niya ito nang may nanginginig na mga daliri. Bakit ba ang tagal mo sa simbahan? Pabigat ka na nga kay Leo. Iniiwan mo pa ang mga gawaing bahay. Buti nga, hindi ka iniiwan ng anak ko. Kahit wala kang kwentang manugang na hindi man lang makapagbigay ng apo. Huwag mong kalimutan ang malaking utang na loob mo sa pamilya namin, Clara. Kung hindi dahil sa amin, nabubulok na siguro sa utang ang pamilya mo sa Sorsogon. Ang matatalim na salitang bumulwak mula sa kabilang linya. Kinagat ni Clara ang kanyang ibabang labi hanggang sa matikman niya ang pait ng sariling dugo. Mahigpit niyang ikinuyom ang kabilang kamay. Pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, kundi isang magalang na pag-ako sa mga masasakit na paratang bago niya tahimik na pinutol ang tawag. Sa pagkakataong yon, lumabas mula sa isang kwarto ang doktor. May hawak na isang puting folder na naglalaman ng kasagutan sa kanyang mga kutob. Maingat nitong inabot kay Clara ang papel. At ang mga sumunod na paliwanag ng doktor ay tila isang malamig na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang kaluluwa. Thallium sulfate. Isang nakamamatay na kemikal, walang amoy, walang lasa, ngunit unti-unting sumisira sa nervous system ng tao hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay sa pinakamasakit na paraan. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Clara. Napaupo siya pabalik sa silya ng ospital. Mahigpit na niyakap ang kanyang sarili habang ang kanyang buong pagkatao ay kinakain ng matinding panginginig. Bumalik sa kanyang isipan ang 7 taon ng kanyang buhay na inialay niya para kay Leo. Ang mga madaling araw na nagigising siya upang ipagluto ito. Ang pagpapadala ng halos buo niyang sweldo upang matustusan ang mga negosyo nitong palaging nalulugi. At ang bulag niyang pagsamba sa lalaking tinawag niyang asawa. Lahat ng pagmamahal na yon ay sinuklian ng isang planadong pagpatay. Sa kalagitnaan ng matinding panlulumo, marahang inilapat ni Clara ang kanyang nanginginig na palad sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mabilis, ngunit matatag na tibok ng kanyang sariling puso. Sa ilalim ng malamig at nakasusulasok na katotohanan, isang bagong uri ng apoy ang nagningas sa kanyang kaluluwa. Ang matinding takot at hinanakit ay unti-unting napalitan ng malamig at matapang na determinasyon. Tahimik siyang nangako sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang huminto ang pusong ito dahil lamang sa kasakiman ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit isang mapait na katanungan ang sumibol sa kanyang isipan. Kung handa siyang patayin ang kanyang asawa para sa pera, may iba pa bang malalaking life insurance policies na palihim na kinuha si Leo nang hindi niya nalalaman? Bitbit ang mabigat na katotohanan. Naglakad pabalik sa kanilang tahanan si Clara. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya ang isang tagpo na lalong nagpadilim sa kanyang paningin. Nakaupo si Leo at Vanessa sa mahabang sofa, masayang nag-uusap at nagtatawanan na tila ba sila ang legal na mag-asawa sa loob ng mismong pamamahay na pinundar ng pawis ni Clara. Napatigil ang dalawa nang makita siya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Isinuot ang kanyang perpektong maskara ng pagkukunwari. Lumapit ang babae. Ang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Inabot ni Vanessa ang braso ni Clara at marahan itong hinaplos. Kumusta ang pakiramdam ng paborito kong pasyente? Nag-aalala kami sa'yo, Clara. Malambing ngunit nakakalasong wika ng babae. Nakatitig lamang si Clara sa kamay ni Vanessa na nakadampi sa kanyang balat. Ang haplos ng pekeng kaibigan ay tila mga malamig na kaliskis ng isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa kanyang katawan. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling bumaon ang kamandag nito. Lihim na nagtungo si Clara sa isang tahimik na gusali sa Maynila.
kung saan matatagpuan ang maliit na law firm ni Attorney Mateo Araneta. Siya ang lalaking minsang nag-alay ng tapat na pag-ibig sa kanya noong sila ay nasa kolehiyo pa lamang. Ang lalaking kanyang binigo dahil sa mapait na paniniwalang mas mabibigyan siya ng magandang buhay ni Leo. Sa pagtulak niya sa pinto, natigilan ang lalaking nakaupo sa likod ng malapad na mesa. Naiwang nakabitin sa hangin ang susunod sanang sasabihin ni Mateo sa kanyang ginagawa. Namutla ang mukha ng abogado nang masilayan ang kasalukuyang anyo ni Clara. Ang dating babaeng may makislap na mga mata at masiglang ng ngiti ay napalitan ng isang maputla, payat, at nanginginig na figura na ang mga mata ay nababalot ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang naglakad si Clara palapit. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng 7 taong pagsisisi. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ibaba niya sa ibabaw ng makinis na mesa ang puting folder na naglalaman ng resulta ng kanyang laboratorio. Kasabay ng pag-abot ni Mateo sa dokumento ay ang pagbagsak ng mga luhang kanina papinipigilan ni Clara. Ikinuwento niya ang lahat, ang unti-unting paglason ni Leo, ang mga patagong pag-uusap, at ang mapanlinlang na ngiti ng babaeng tinawag nitong kasosyo. Walang malakas na paghikbi, tanging ang tahimik na pag-agos ng kanyang dalamhati na sumasalamin sa labis na pagkadurog. Naramdaman niya ang matinding hiya, isang nakadudurog na katanungan kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, ang lalaking minsan niyang sinaktan ang tanging naging takbuhan niya ngayon sa gitna ng kanyang kapahamakan. Binasa ni Mateo ang papel at malinaw na makikita ang matinding pag-igting ng kanyang panga. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pilit na pinipigilan ng isang nag-aapoy na galit laban sa lalaking nangakong aalagaan ang kaisa-isang babaeng minahal niya ng totoo. Ngunit sa halip na magsalita ng padalos-dalos at magpakita ng galit, marahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Inilabas niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na iniabot ito kay Clara. Napanatili niya ang isang magalang at nag-aalalang distansya, isang dalisay na pagrespeto na malayong-malayo sa nakasusulasok at mapanlinlang na haplos ni Leo. Tiningnan ni Mateo ang mga nanginginig na kamay ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa habag at isang malalim na pangako. Hindi na kita hahayaang masaktan muli, Clara. Nandito na ako. Malumanay ngunit mariin niyang wika. Ang kanyang tinig ay tila isang matibay na haligi na pansamantalang sumalo sa gumuguhong mundo ni Clara. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang napansin ni Clara ang walang lamang daliri ni Mateo. Isang katanungang tahimik na naglaro sa kanyang isipan kung bakit pagkatapos ng maraming taon at sa kabila ng kakisigan at tagumpay nito, ay pinili pa rin nitong manatiling mag-isa. Umayos ng upo si Mateo at inilatag ang kanilang plano. Tinitiyak na bawat hakbang ay pabor sa kaligtasan at tagumpay ni Clara. Hindi tayo pwedeng sumugod ngayon, Clara. Wala tayong direktang ebidensya na si Leo ang naglagay ng lason sa inumin mo. Kailangan mong bumalik sa impyerno at magpanggap. Kailangan nating makakuha ng matibay na pruweba habang naniniwala silang nagtatagumpay sila sa kanilang plano. Paliwanag ni Mateo. Ang boses ay nagbibigay ng kakaibang tapang na matagal nang nawala sa puso ni Clara. Tumango ang babae, pinunasan ang kanyang mga luha at huminga ng malalim upang tanggapin ang pinakamabigat na misyon ng kanyang buhay. Nang hapong iyon, bumalik si Clara sa kanilang bahay na may baong bagong determinasyon. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng tahimik na pasilyo. Ngunit pagpasok niya sa kanilang kwarto, bumungad sa kanya ang isang tanawing nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Nakabukas ng maluwang ang pinto ng kanyang lumang aparador. Nakakalat sa sahig ang mga mahahalagang papeles ng kanyang mga naipundar na ari-arian sa probinsya at ang ilan sa kanyang mga personal na gamit ay walang awang hinalungkat. Tila may isang taong nagmamadaling nakapasok sa kanyang mga lihim
Naghahanap ng mga bagay na maaari pang angkinin bago pa man siya tuluyang mawalan ng hininga. Ang nakasusulasok na gulo sa loob ng kanyang kwarto ay naging isang malinaw na refleksyon ng marumi at mapanganib na gulong na katakda niyang papasukin. Ang hapagkainan tuwing linggo ay itinuturing na banal na oras para sa isang pamilya. Ngunit para kay Clara, isa itong entablado ng mapang-aping pagkukunwari. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa habang tahimik na pinagmamasdan ang mga demonyong nagbabalat kayong anghel. Nasa kanyang kanan ang biyenang si Doña Carmen na walang tigil sa paghiwa ng karne kasabay ng malupit na paghiwa nito sa kanyang pagkatao. Nasa kanyang harapan naman ang asawang si Leo at ang laging imbitadong kasosyo na si Vanessa. Bawat pagnguya at pagsubo ni Clara ay mabigat sa kanyang lalamunan. Pilit tinatago ang sikretong unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Tingnan mo nga naman ang swerte mo, Clara. 7 taon na kayong nagsasama ni Leo, pero hanggang ngayon ay tuyo pa rin ang sinapupunan mo. Kung ibang lalaki lang ang anak ko, matagal ka nang iniwan. Mabuti na lang. At may malaking utang na loob ka sa pamilya namin. Kaya dapat mong paglingkuran ng asawa mo nang maayos kahit na palamunin ka na lang dito sa bahay. Ang mga matatalim na salitang bumulwak mula sa bibig ng matanda na tila mga patalim na walang awang itinarak sa kawalan ng kakayahan ni Clara na magkaanak. Kinagat ni Clara ang loob ng kanyang pisngi. Tinatanggap ang hapdi upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Nagpanggap siyang nakatutok lamang sa kanyang plato, habang ang kanyang asawa ay nagbigay ng isang mapagkunwaring ngiti ng pag-alo na mas lalong nakasusuka kaysa sa mga salita ng kanyang biyenan. Ngunit sa ilalim ng makinis na mantel ng mesa, isang mas nakaririmarim na katotohanan ang nagaganap. Nang sinubukan ni Clara na abutin ang nahulog niyang panyo, malinaw niyang nakita ang binti ni Vanessa na pasimpleng gumagapang at nakapulupot sa hita ni Leo. Isang matinding alon ng pagkadiri ang umakyat sa sikmura ni Clara. Ang babaeng nagpapanggap na nag-aalalang kaibigan ay walang habas na inaangkin ng kanyang asawa sa mismong loob ng kanyang tahanan. Bago pa man siya makabangon, nang maayos mula sa pagkakayuko, nahagip din ng kanyang paningin ang palihim na pag-abot ni Vanessa ng isang maliit at makapal na envelope patungo sa ilalim ng plato ni Doña Carmen. Isang mabilis at makahulugang tinginan ang nagpalitan sa pagitan ng dalawang babae. Isang mabigat na katanungan ang nag-iwan ng tinik sa isipan ni Clara kung anong maruming kasunduan ang nakapaloob sa papel na yon at kung bakit tila kasabwat ang kanyang biyenan sa kasamaan. Matapos ang masaganang tanghalian, tumayo si Leo upang ipaghanda siya ng inumin. Sa harap ng lahat, ipinakita ng lalaki ang kanyang tila walang hanggang pag-aaruga. Dahan-dahan nitong inilapag ang isang umuusok na tsaa sa harap ni Clara. Inumin mo na ito, mahal ko, para hindi ka na muling ubuhin, malambing na wika ni Leo. Alam ni Clara na ang mainit na likidong yon ay may halong thallium na unti-unting pumapatay sa kanyang mga ugat. Subalit sa ilalim ng mapanuring mga mata ng 3 taong naghihintay sa kanyang kamatayan, wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang baso gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinilit na lagukin ang mapait na lason. Bawat patak na dumaloy sa kanyang lalamunan ay tila likidong apoy na sumusunog sa kanyang pag-asa, ngunit pinanghawakan niya ang pangako ni Mateo na kailangan niyang mabuhay upang makaganti. Ilang sandali matapos maubos ang inumin, nagdahilan si Clara na sumasakit ang kanyang tiyan dahil sa ulcer. Mabilis, subalit maingat siyang naglakad patungo sa banyo. Inilak ang pinto at doon ay tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa malamig na sahig na baldosa. Idinikit ang kanyang daliri sa pinakalalim ng kanyang lalamunan at sa pilitang inilabas ang lahat ng lason na kanyang ininom. Ang labis na pag-ubo at pagduduwal ay nagdulot ng pagtulo ng kanyang mga luha at matinding pagpula
ng kanyang mga mata. Matapos linisin ang paligid upang walang maiwang ebidensya ng kanyang ginawa, binuksan niya ang gripo. Naghilamos siya ng napakalamig na tubig, pinapakalma ang nag-iinit niyang mukha. Tumingala siya sa salamin, pinagmasdan ang sariling refleksyon na basang-basa, payat, at labis na pagod. Subalit sa halip na umiyak sa awa sa sarili, isang mapait at matapang na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang nangiti ng isang babaeng buong pusong tinatanggap ang sakit ng digmaan, isang mandirigmang nakahandang masugatan upang manalo. Pinunasan niya ang kanyang muka at inayos ang sarili upang muling harapin ang mga demonyo. Ngunit nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto ng banyo, halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa mismong harapan niya si Leo. Ang muka ay nababalot ng isang madilim at malamig na anino. Nawala ang mapagkunwaring nagkakakumo ang ngiti nito at napalitan ng isang mapanuring titig na tila nanlilisik at bumabaon sa kanyang kaluluwa. Humakbang ang lalaki papalapit. Pinaliit ang distansya sa pagitan nilang dalawa hanggang sa maramdaman ni Clara ang mainit at nakapangingilabot nitong hininga. Bakit ang tagal mo sa loob? At bakit amoy isinuka mo ang tsaa ko? Malamig nitong tanong. Ang matalim na tingin ni Leo ay tila isang bakal na kadena na muling sumakal sa nanginginig na lalamunan ni Clara. Mabilis na gumana ang isipan ni Clara habang nakatitig sa nanlilisik na mga mata ni Leo. Ang lamig na bumabalot sa pasilyo ay tila mas tumindi, ngunit pinilit niyang kalmahin ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Yumuko siya ng bahagya, idiniin ang magkabilang palad sa kanyang tiyan at pilit na inilukot ang kanyang muka upang magpakita ng matinding sakit. Pasensya na, Leo. Inatake na naman yata ako ng ulcer ko. Hindi kinaya ng sikmura ko yung karne kanina. Kaya kahit yung tsaa na ipinainom mo ay isinuka ko na rin. Pangangatwiran ni Clara, ang kanyang boses ay sadyang pinahina at pinuno ng panginginig. Tila sinusuri ng kanyang asawa ang bawat hibla ng kanyang reaksyon. Ilang segundong naghari ang nakasusulasok na tensyon bago tuluyang nagbago ang anyo ng lalaki. Mula sa pagiging isang naghihinalang demonyo, mabilis itong bumalik sa pagiging isang maamong asawa. Inalalayan siya nito pabalik sa kwarto, nagpanggap na nag-aalala at inihiga siya sa kama. Ngunit sa likod ng malambot na unan at mainit na kumot, alam ni Clara na ang tanging hinihintay ng lalaking ito ay ang tuluyan niyang pagkalagutan ng hininga. Kinabukasan, matiyagang hinintay ni Clara na makaalis ang kanyang asawa. Nang maramdaman niya ang pagkawala ng presensya nito sa loob ng bahay, mabilis siyang bumangon. Kinuha niya ang isang lumang susi na matagal na niyang ipinagawa bilang reserba. Isang maliit na piraso ng metal na ngayon ay magiging susi niya sa pagbubunyag ng katotohanan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pribadong opisina ni Leo sa dulo ng pasilyo. Ang pagpasok ng susi sa butas at ang pisikal na pag-ikot ng seradura ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ng kanyang asawa. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan. Umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Attorney Mateo. Mabilis niya itong sinagot at inipit ang telepono sa pagitan ng kanyang balikat at tainga habang sinisimulang halongkatain ang mga drawer ng malapad na mesa. Nandito na ako sa loob ng opisina niya, Mateo. Hahanapin ko yung mga papeles na sinasabi mo. Pabulong na wika ni Clara, ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos. Sa kabilang linya, ang boses ni Mateo ay tila isang matibay na angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo ng kanyang emosyon. Take your time, Clara. Hanapin mo ang isang itim na folder o vault. Tandaan mo, huwag mong guguluhin ang ayos ng mga gamit. Nandito lang ako. Hindi ko ibababa ang linya. Sa tulong ng gabay ng abogado,
Nahagip ng paningin ni Clara ang isang nakatagong kompartimento sa ilalim ng pinakababang drawer. Mula rito, hinugot niya ang isang makapal na itim na folder. Nang buklatin niya ang mga pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Bumulaga sa kanya ang 3 bagong life insurance policies. Lahat ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at lahat ay nakapangalan sa kanya bilang insured, habang ang tanging benepisyaryo ay si Leo. Ngunit ang mas nakadudurog ay ang makita ang kanyang sariling pirma sa ilalim ng mga dokumento. Isang huwad na pirma na perpektong ginaya upang ibenta ang kanyang buhay. Napaupo si Clara sa sahig, mahigpit na hawak ang mga papel na tila naglalaman ng presyo ng kanyang kamatayan. 7 taon ng pagmamahal, 7 taon ng pagsasakripisyo, at ang halaga lamang pala ng kanyang buhay sa paningin ng asawa ay ilang milyong piso. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang nagbabadyang bumagsak. Nanghina ang kanyang mga braso at tuluyang naramdaman ang matinding kakapusan sa hangin. Clara, naririnig mo ba ako? Anong nakita mo? Nag-aalalang tanong ni Mateo mula sa telepono. Hindi makapagsalita si Clara. Ang tanging nagawa niya ay isang malalim at nanginginig na paghugot ng hininga. Naramdaman ni Mateo ang matinding paghihirap ng babae. Mula sa kabilang linya, bumaba ang tono ng boses ng lalaki, naging mas malambing at puno ng pag-iingat. Huminga ka ng malalim, Clara. Nandito lang ako. Kasama mo ako. Wika ni Mateo. Ang mga salita ay tila mainit na yakap na pumulupot sa nanginginig na balikat ni Clara. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Mas matapang ka kaysa sa inaakala nila. Kunin mo ang mga ebidensya para matapos na ang laban na ito. Ang dalisay na pag-alo ni Mateo ay nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha. Inilabas niya ang kamera ng kanyang telepono at tahimik na inirecord ang bawat pahina. Tiniyak niyang malinaw na nakuhanan ang bawat detalye, lalo na ang pekeng pirma at ang pangalan ng isang hindi pamilyar na ahente ng insurance na pumirma bilang saksi. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Sino ang ahenteng ito at magkano ang ibinayad ni Leo upang maging kasabwat sa pagpaplano ng kanyang kamatayan? Habang kinukuhanan niya ng litrato ang huling pahina, naramdaman niya ang pamilyar na panginginig ng sahig na dulot ng makina ng isang sasakyang pumapasok sa kanilang garahe. Napatingin siya sa orasan sa ibabaw ng mesa. Masyado pang maaga. Hindi pa dapat nakakauwi si Leo. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso habang nagmamadaling inaayos ang mga dokumento upang ibalik sa dating kinalalagyan. Subalit bago pa man niya maisara ang drawer, naramdaman niya ang bigat ng mga yabag sa labas ng pasilyo, palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Napako ang kanyang paningin sa pinto nang dahan-dahang pumihit pababa ang malamig na metal ng doorknob, hudyat ng pagbukas ng silid na maari niyang ikamatay. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, mabilis at walang anumang ingay na isinara ni Clara ang pinakababang drawer. Sa isang iglap, isiniksik niya ang kanyang nanginginig na katawan sa likod ng makapal at madilim na kurtina sa gilid ng silid. Mahigpit niyang tinakpan ang kanyang sariling bibig gamit ang 2 palad. Pinipigil ang anumang paghinga na maaring magkanulo sa kanyang presensya. Naramdaman niya ang pagpasok ng malamig na hangin kasunod ng pamilyar na amoy ng pabango ni Leo. Mula sa maliit na siwang ng tela, nakita niya ang asawang mabilis na dumampot ng ilang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito nag-abala pang suriin ang paligid bago mabilis na lumabas, kasabay ng pagsara ng pinto na nag-iwan ng matinding katahimikan sa loob ng silid. Napaupo si Clara sa sahig, lumbay at kaba ang sabay na nananalasa sa kanyang dibdib habang nagpapasalamat na naisalba niya ang mga ebidensyang unti-unting magpapabagsak sa mga demonyong nakapaligid sa kanya. Kinaumagahan,
Isang panibagong pagsubok ang dumating sa anyo ng kanyang biyenan. Walang dalang mainit na sabaw o kahit anong pagkaing magpapalakas sa isang taong may sakit. Dumating si Doña Carmen na may bitbit na isang makapal na brown envelope. Inilapag ito ng matanda sa paanan ni Clara na noon ay nakahiga at nagpapanggap na walang lakas. Mula sa loob ng envelope ay inilabas nito ang mga dokumento ng paglipat ng titulo ng kaisa-isang maliit na lote ni Clara sa probinsya ng Sorsogon, ang huling pamanang naiwan ng kanyang yumaong ama. Pirmahan mo na ito habang nakakahawak ka pa ng ballpen. Clara, ipamana mo na kay Leo para may pakinabang ka naman bago ka tuluyang maging pabigat. Malamig at walang pusong wika ng matanda habang pilit na iniaabot ang isang panulat. Ginamit muli ni Doña Carmen ang pinakamatalim nitong sandata, ang sumpa ng utang na loob na paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya. Huwag mong kalilimutan na ang perang ginamit pang paggamot sa tatay mo noon ay galing sa bulsa ng anak ko. Panahon na para bayaran mo ang pamilya namin. Bawat salita ay parang asidong ibinuhos sa sariwang sugat ni Clara. Upang pigilan ang nagbabadyang pag-iyak, mariin niyang pinisil ang kanyang mga labi habang pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon. Ginamit niya ang natitirang lakas upang magkunwari. Sinadya niyang pangingigin ang kanyang mga kamay habang inaabot ang panulat, bago ito dahan-dahang binitawan na parang nawalan siya ng lakas. Pasensya na po, ma, mahina niyang sabi. Nanlalabo po ang paningin ko at parang hindi ko makontrol ang mga daliri ko. Pwede po bang bukas ko na lang pirmahan pagkatapos kong makapagpahinga? Pagmamakaawa ni Clara, ang boses ay sadyang pinagapi sa kahinaan upang makumbinsi ang kalaban. Naiinis na binawi ni Doña Carmen ang mga papel at nagbanta na babalik ito kinabukasan upang tapusin ang transaksyon bago padabog na umalis. Nang makalabas ang matanda, palihim na idinokumento ni Clara ang mga naiwang kopya ng papel. Itinatago ito bilang matibay na patunay ng pamimilit at pang-aabuso ng pamilya Montoro. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang pumanaw na ama. Maingat niya itong hinaplos. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang namumutlang pisngi. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, tahimik siyang humingi ng tawad sa ama dahil sa muntik na niyang pagsuko at nagmakaawa para sa karagdagang lakas ng loob na harapin ang mga natitirang araw ng kanyang laban. Isang malalim at nakakabagabag na katanungan ang naglaro sa kanyang isipan. May alam ba talaga si Doña Carmen sa planong paglalason sa kanya? O isa lamang din itong bulag na kasangkapan na ginagamit ni Leo dahil sa labis na kasakiman sa salapi? Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Clara mula sa mababaw na pagkakatulog dahil sa mahinang palitan ng mga salita mula sa sala. Dahan-dahanan siyang bumangon. Ang mga paang nakayapak ay maingat na humakbang sa malamig na sahig upang hindi makalikha ng anumang pag-alingaw-ngaw. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto at nakita ang dalawang bulto sa gitna ng madilim na silid. Nakatayo si Vanessa at may inaabot na isang maliit na bote na naglalaman ng malinaw na likido patungo sa naghihintay na palad ni Leo. Huling dose na yan. Pagkatapos niyan, magmumukha na lamang itong isang biglaang karamdaman. Walang makakakita ng anumang bakas. Pabulong ngunit malinaw na sabi ni Vanessa, habang ang kanyang nangiti ay tila may itinatagong lihim. Nakatitig si Clara sa boteng hawak ng kanyang asawa habang unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Para bang sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang isang panganib na dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang paningin ay napako sa isang maliit na patak ng malinaw na likido na tahimik na kumawala mula sa gilid ng bote at dahan-dahang bumagsak patungo sa loob ng baso. Sa katahimikan ng sandaling iyon, lalong bumigat ang tensyon sa paligid. Ang patak ng malinaw na likido na tahimik na kumawala mula sa gilid ng bote at dahan-dahang bumagsak
patungo sa loob ng baso, ang huling tanawing nag-iwan ng matinding lamig sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, sa ilalim ng magiliw na sikat ng araw, sa isang liblib at tahimik na parke, lihim na nakipagkita si Clara kay Mateo. Ang malawak na espasyo at ang sariwang hangin ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa mula sa nakasusulasok na amoy ng kamatayan sa kanyang sariling tahanan. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May inabot itong isang maliit na orasan, walang anumang palamuti, at tila isa lamang ordinaryong gamit. Ito ang huling piraso ng ating puzzle, Clara. May hidden camera at audio recording device sa loob nito. Kailangan natin ang kanilang kumpisal para hindi na sila makatakas. Paliwanag ni Mateo. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit matatag. Sa pag-abot niya sa orasan, marahang nadampi ang kanilang mga palad. Isang mainit na kuryente ang dumaan sa mga daliri ni Clara. Isang pakiramdam ng seguridad at kaligtasan na matagal na niyang hindi naramdaman. Subalit mabilis na umatras si Mateo, pinapanatili ang kanyang respeto, pinahahalagahan ang kapayapaan na matagal nang nawala sa buhay ni Clara. Habang nag-uusap sila, malakas na bumuhos ang isang panandaliang ambon. Mabilis na inihanda ni Mateo ang kanyang payong. Itinaas ito upang protektahan si Clara mula sa mga patak ng ulan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nabasa ang kanyang balikat. Isang munting detalye na tila nagpapakita ng kanyang walang pag-iimbot na pag-aaruga. Ang pagtiyak na si Clara ay mananatiling tuyo kahit na nabasa na ang kanyang sariling balikat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang isang mainit na pag-agos sa kanyang puso. Isang pag-asa na sa gitna ng lahat ng kasamaan ay mayroon pa ring dalisay na kabutihan na naghihintay para sa kanya. Pag-uwi ni Clara sa bahay, naramdaman niya ang lamig sa loob ng kanyang tahanan. Isang lamig na mas matindi pa kaysa sa hamog ng umaga. Maingat siyang naglakad patungo sa sala. Doon, maingat niyang inilagay ang orasan sa ibabaw ng maliit na istante sa gitna ng dalawang lumang base. Ito ang paboritong pwesto ni Leo at Vanessa kapag sila ay nag-uusap, ang lugar kung saan malinaw niyang narinig ang kanilang mga balak. Pagkatapos, dumiretso siya sa kanyang kwarto, umakyat sa kama at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang araw, mas lalo niyang pinahirapan ang kanyang sarili. Nagpanggap siyang lalong lumala ang kanyang sakit, umuungol sa sakit sa gitna ng gabi, at labis na umubo hanggang sa siya ay manghina. Ito ang kanyang paraan upang tuluyang makumbinsi sina Leo at Vanessa na gumagana na ang huling dosis ng lason. Ang bawat umuungol na tunog na lumalabas sa kanyang bibig ay isang patalim na bumabaon sa kanyang sariling puso. Ngunit alam niyang ito ang kanyang huling alas para makamit ang hustisya. Sa gitna ng nakapanlulumong katahimikan sa sala, isang maliit na ilaw ang marahang kumislap sa ilalim ng orasan. Patunay na gumagana ang device ni Mateo. Mula sa kanyang kwarto, nakakonekta sa kanyang cellphone, pinapanood ni Clara ang bawat galaw sa sala. Halos hindi makahinga sa kaba. Ilang sandali lamang ay pumasok si Leo kasama si Vanessa. Nagtawanan ang dalawa, nagpapakasarap sa alak, at tila nagdiriwang sa nalalapit na tagumpay ng kanilang maruming plano. Biglang tumayo si Vanessa. Lumapit ito sa istante kung saan nakalagay ang orasan. Ang mga mata nito ay nakatitig ng malapitan sa bagong gamit. Tila sinusuri ang bawat detalye. Inabot niya ang device. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa malamig na ibabaw nito. Leo, kailan mo pa binili ito? Tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Clara. Napanood niya sa screen ng kanyang telepono ang paglapit ng mukha ni Vanessa sa orasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Halos hindi na makahinga si Clara. Ang kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabadyang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi na makahinga si Clara
habang nakatitig sa mukha ni Vanessa na papalapit sa orasa sa screen ng kanyang telepono. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na halos sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit sa isang iglap, nawala ang pagdududa sa mukha ni Vanessa nang sumagot si Leo. "Ah, yan ba? Regalo yan ng isang kliyente ko. Hindi ko rin alam kung saan ko ilalagay, kaya dyan ko na lang pansamantalang inilagay." Tumango lamang si Vanessa at ibinalik sa dating pwesto ang orasan bago muling maupo sa tabi ni Leo. Isang malalim na paghinga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Clara, kasabay ng nanginginig na paghawak sa kanyang telepono. Nakalusot ang kanilang patibong. Sa pag-aakalang bingi na at malapit ng tuluyang mawala ng hininga si Clara, sa kabilang kwarto, nagbukas ng isang bote ng mamahaling alak sina Leo at Vanessa. Ang lamig sa loob ng kanilang tahanan ay unti-unting napalitan ng mainit at nakasusulasok na usapan. Ang bawat salitang namutawi mula sa kanilang mga bibig ay tila mga panibagong patalim na ibinabaon sa puso ni Clara. "Ang galing mo talaga, Van. Akalain mo yon. Hindi man lang nila mahahanap ang anumang bakas ng lason sa autopsy. Hindi talaga siya magtatagal, I swear." Buong pagmamalaking wika ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang may hawak na baso ng alak. Tumawa si Vanessa, isang tunog na nagpatindig ng balahibo ni Clara. "Of course, Leo. Kaya nga sa akin ka lumapit, di ba? The thallium. I stole it bit by bit from the lab para walang makahalata. Matutulog lang si Clara, then a massive heart attack. Walang makakahalatang gawa natin yon. Ang galing ko, di ba?" Napakapit si Clara sa kanyang mga tuhod. Pilit na pinipigil ang anumang tunog na maaring magkanulo sa kanya. Ang labis na galit ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga ugat, pumalit sa takot. Salamat sa katangahan niya, tayo ang makikinabang sa lahat ng pinaghirapan niya. Bukas na bukas, ipapapirma ko sa kanya ang huling deed of sale ng lote niya sa Sorsogon. At syempre, ang insurance na milyones ang halaga. Dagdag pa ni Leo, ang boses ay puno ng pagmamalaki at kasakiman. "Magiging mayaman na tayo, mahal ko. Walang makakahadlang sa ating dalawa." Sa mga oras na yon, habang naririnig ang bawat detalye ng kanilang maruming balak sa kanyang earpiece, nakaupo si Clara sa sahig ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga tuhod ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Tahimik siyang humihikbi, ngunit ang bawat luha ay hindi na nagdadala ng sakit, kundi isang nag-aapoy na galit. Sa loob ng matagal na panahon, siya ang biktima. Ngayon, siya na ang mangangaso. Nasa kanya na ang pinakamatibay na ebidensya, ang kanilang kumpisal na magpapabagsak sa kanila. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono at may nanginginig na mga daliri na isinulat ang isang salita sa mensahe. "Nakuha ko na." Agad naman itong sinundan ng mabilis na tugon ni Mateo. "Paparating na kami." Isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Isang pangakong hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ilang sandali lamang, naramdaman ni Clara ang pagbukas ng pinto at ang malamig na hangin na pumasok sa loob ng kwarto. Mas mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagpapanggap na mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat galaw ni Leo. Humakbang ang kanyang asawa palapit sa kama at naramdaman ni Clara ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi. Hindi niya maintindihan ang matinding pangingilabot na bumabalot sa kanya. Tila may isang nagbabantang anino ang nakadagan sa kanyang pagkatao. Ilang sandali, naramdaman niya ang isang malamig na bagay na marahang hinila mula sa ilalim ng kanyang ulo, ang unan. Pagkatapos, dahan-dahan itong inilapit sa kanyang mukha. Ang malambot na tela ay nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam ng takot na tila kumakalat sa kanyang buong kalamnan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang paghinga ay halos hindi na lumalabas. Alam niya kung anong gagawin ni Leo. Ito na ang katapusan ng lahat. Pilit siyang lumaban sa pag-uudyok na idilat ang kanyang mga mata.
upang hindi mabunyag ang kanyang pagpapanggap. Napakalapit na ng unan sa kanyang ilong, ramdam na niya ang presyo nito. Ang dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang paningin ay tila isang malaking kumot na handang tumakip sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa mga pangako ni Mateo, sa matapang na mga salitang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan. Ngunit bago pa man tuluyang maidiin ni Leo ang unan sa kanyang muka, isang malakas at sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng kanilang bahay ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napahinto si Leo, tila nagulat sa hindi inaasahang pagdating ng bisita. Dahan-dahan itong inilayo ang unan mula sa mukha ni Clara. "Sandali lang, sagutin ko lang kung sino yon." Pabulong na wika ni Leo, ang kanyang boses ay nagpapakita ng labis na pagkabahala. Maingat itong tumayo at lumabas ng kwarto. Sa pag-alis ni Leo, mabilis na humugot ng malalim na paghinga si Clara. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa matinding takot na kanyang naramdaman. Ang dilim na bumabalot sa kanyang paningin ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang mapait na tanong sa kanyang puso. Ilang segundo pa kaya ang lumipas bago tuluyang nawala ang kanyang pag-asa? Pinilit ni Clara na patatagin ang kanyang sarili matapos ang muntik na pagpaslang ni Leo. Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Mang Basilio, ang matandang janitor na dating nagbigay sa kanya ng babala. Kasama ng matanda ang ilang taga-barangay, nagdadahilang may malaking leak sa linya ng tubig sa harap ng kanilang bahay. Isang planong maingat na inilatag ni Mateo upang magkaroon ng dahilan si Clara para makatakas. Walang nagawa si Leo kundi ang harapin ang mga bisita, tila naiinis sa pagkakaudlot ng kanyang maruming balak. Ginamit ni Clara ang pagkakataon kinabukasan habang abala si Leo sa pag-aasikaso sa mga problema sa tubig na nilikha ni Mateo. Nagpanggap si Clara na lalong lumala ang kanyang sakit. Nagpadala si Mateo ng isang pribadong ambulansya sa kanilang bahay, nagkunwari na tumugon sa isang tawag mula sa barangay na nag-aalala sa kalusugan ni Clara. Walang nagawa si Leo kundi ang hayaan si Clara na sumama sa ambulansya, naniniwala pa rin na ang kanyang asawa ay tuluyan ng susuko sa sakit. Naiwan sina Leo at Vanessa sa bahay, nagdiriwang, naniniwalang hindi na makakalabas ng buhay si Clara sa ospital dahil mahina na ang organo nito. Ang pagkawala ni Clara ay tila isang malaking pahiwatig na nagpapahiwatig na tuluyan na silang magwawagi sa kanilang kasakiman. Subalit sa halip na sa ospital, dinala si Clara sa isang ligtas na pasilidad na inihanda ni Mateo. Pagpasok niya sa malinis at tahimik na silid, sinalubong siya ng isang matibay na yakap mula kay Mateo. Maingat na inalalayan ni Mateo si Clara na makaupo sa isang malambot na sofa. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumampi sa mga kamay ng babae, isang simpleng haplos na nagbigay sa kanya ng matinding kaligtasan at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. "Tapos na ang pagtatago mo, Clara. Oras na para sila ang matakot," bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagdadala ng pangako ng hustisya at paghihiganti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang paglaya. Isang mabigat na pasanin ang tila inalis mula sa kanyang mga balikat. Walang malakas na pag-iyak, tanging ang tahimik na pag-agos ng kanyang mga luha na nagdadala ng kaluwagan at pag-asa. Nagkatinginan sila ni Mateo at sa mga mata ng abogado, nakita ni Clara ang dalisay na pag-ibig at paggalang na higit pa sa anumang material na bagay. Kinabukasan na naiwan si Clara sa ligtas na pasilidad. Habang nagpapahinga, naramdaman niya ang pagkagutom. Tumayo siya at kumuha ng pagkain sa mesa. Walang lason, walang takot. Tahimik niya itong kinain, dinarama ang bawat subo na tila ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buong buhay niya. Isang malaking kaibahan sa mga nakaraang buwan, kung saan ang bawat patak ng inumin at subo ng pagkain ay puno ng takot at pagdududa. Sa oras na yon,
Isang malalim na tanong ang gumambala sa isip ni Clara. Ano ang nakasulat sa imbitasyon na ipinadala ni attorney? Mateo kina Leo at Vanessa? Samantala, sa kanilang bahay nagdiriwang sina Leo at Vanessa. Dumating ang isang sobre na may selyo ng law firm ni Attorney Araneta. Kinuha ito ni Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagtataka. Pagkabukas niya sa sobre, bumungad sa kanya ang isang imbitasyon para sa isang formal reading ng huling habilin at insurance turnover ni Clara. Ngumisi si Leo. Iniisip na patay na ang kanyang asawa at panahon na para maging mayaman siya. Hindi niya alam. Hindi siya nag-iisa sa conference room at ang taong inaakala niyang patay na ay mas matibay pa sa isang matayog na bato, naghihintay na ibagsak ang kanyang hukbo ng kasakiman. Nasa isang mamahaling conference room sina Leo, Vanessa at Doña Carmen. Nakasuot ng itim na damit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay sadyang pinuno ng kalungkutan. Nagkukunwaring nagdadalamhati para sa anak-anakan niyang si Clara. Ngunit sa likod ng pekeng pagdadalamhati, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang matatamasa ang malaking kayamanan na maiiwan umano ni Clara. Sabik na sabik si Leo, ang kanyang mga kamay ay palihim na nanginginig habang hinihintay ang tseke ng insurance at ang mga titulo ng lupa na inaakala niyang inilipat na sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat, puno ng kasakiman at inaasahang tagumpay. Biglang bumukas ng maluwang ang mabigat na pinto ng conference room. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa silid, kasabay ng seryoso at matikas na figura ni Attorney Mateo Araneta. Ang kanyang mga mata ay malalim na nakatingin kina Leo, Vanessa at Doña Carmen. Sumunod sa kanya, dahan-dahang lumabas mula sa likod ng abogadong tila isang nagbalik na diwata, ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting damit. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos. Ang kanyang mga labi ay may bahid ng pulang lipstick na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Walang bakas ng kahinaan o sakit sa kanyang mukha. Walang anino ng dating Clara na payat, maputla, at halos hindi na makakilos. Buo siya, malakas siya. Si Clara Villanueva Montoro ay hindi patay. Napatayo si Leo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla na tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Napatakip naman si Vanessa ng bibig. Ang kanyang paghinga ay halos hindi na lumalabas. Si Doña Carmen, na may hawak na baso ng tubig, ay tuluyan na itong nabitawan. Walang pag-aalinlangan itong nahulog sa sahig at ang likidong laman nito ay kumalat sa makinis na sahig. Ngunit walang sino man ang nag-abala pang pulutin ito. Ang lahat ng mata ay nakapako kay Clara. Dahan-dahang naglakad si Clara patungo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng kapangyarihan. Umupo siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Leo, na ngayon ay halos hindi na makatayo sa kanyang kinauupuan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bakit parang gulat na gulat kayo? Hindi ba ninyo nagustuhan ang tsaa na itinimpla ko ngayon? Malamig at matalim na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay nagdadala ng kapangyarihan na matagal na nawala sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay maingat na inayos ang kanyang singsing sa kasal na suot niya ng 7 taon. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, dila niyang hinubad ito at marahang inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na bilog na ginto ay tila isang huling paalam sa isang relasyong matagal nang patay. Sa pagkabigla ni Vanessa, isang malalim na tanong ang gumambala sa kanyang isipan. Paano pa sila makakatakas ngayon, gayong bistado na ang lahat? Sinubukan ni Leo na baliktarin ang sitwasyon. Baliw ka na, Clara! Anong mga kasinungalingan ito?
Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Tumango lamang si Clara kay Mateo. Walang sabi-sabing pinindot ni Mateo ang isang maliit na remote control na hawak niya. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang pamilyar na boses ni Leo at Vanessa mula sa hidden camera na inilagay ni Clara. Ang kanilang sariling tinig na nagpaplano ng pagpatay ang siya ngayong sasakal sa kanila. Umalingaw-ngaw sa buong conference room ang boses ni Leo at Vanessa. Nagdedetalye ng kanilang maruming plano. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na tumatagos sa katahimikan. Nagbubunyag ng kanilang kasakiman at kalupitan. Nang marinig ni Vanessa ang kanyang sariling tinig na nagkumpisal ng pagnanakaw ng thallium at ang pagpaplano ng pagpatay, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Sinubukan niyang tumakbo papalabas ng silid, ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, sinalubong siya ng mga alagad ng batas na kanina pa naghihintay sa labas. Agad siyang pinusasan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likod ng kanyang likod. Nang makita ni Doña Carmen ang pagkakapusasan ni Vanessa, mabilis itong lumuhod sa harap ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pekeng luha. Patawarin mo kami, anak. Pamilya tayo. Huwag mong gawin ito sa amin. Pagmamakaawa ng matanda, muling ginagamit ang sandata ng damdamin at hiya upang manipulahin si Clara. Tiningnan lamang siya ni Clara. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding sakit, ngunit puno ng matatag na paninindigan. Wala akong pamilyang nagpapakain sa akin ng lason, ma. Ang utang na loob ko sa inyo, matagal ko nang binayaran ng sarili kong dugo. Malamig na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang yon ay tila mga huling patalim na tumagos sa puso ni Doña Carmen. Nagtatapos sa mahabang taon ng pang-aabuso. Pinusasan din si Leo. Habang inilalabas siya ng mga pulis, sumigaw ito at nagmakaawa kay Clara. Pilit na humihingi ng tawad. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng kalangitan. Tapos na ang mahabang laban. Nang tuluyang mawala ang mga kalaban, naiwan sina Clara at Mateo sa loob ng tahimik na silid. Huminga ng malalim si Clara, isang paghinga ng ganap na kalayaan na matagal na niyang hinintay. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pagmamahal. Marahan itong inilapat ang kanyang palad sa braso ni Clara, hindi upang umako, kundi upang suportahan siya habang pinagmamasdan ang bagong araw na sumisikat mula sa bintana. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng pangako ng isang bagong simula, isang kinabukasan na walang lason, walang takot, at puno ng pag-asa. Isang buwan pagkatapos ng paglilitis, nakasakay si Clara sa isang bus, papalayo sa magulong syudad ng Maynila. Nilisan niya ang lahat ng alaala ng kasakiman at pagtataksil, bitbit ang isang maliit na maleta at isang bagong pangako sa kanyang sarili. Ang malamig na simoy ng hangin ay marahang yumayakap sa kanya habang lumalapit siya sa Baguio, ang syudad ng mga puno ng pino at hamog. Sa bawat pagdaan ng tanawin, tila unti-unting nabubura ang mga bakas ng kanyang mapait na nakaraan, napapalitan ng isang malinis at sariwang simula. Isang malamig at maulap na umaga ang bumalot sa Baguio City. Ngunit sa loob ng isang maliit at maaliwalas na kapihan, naroon ang init ng bagong pag-asa. Maingat na binuksan ni Clara ang pinto ng kanyang pinundar na pangarap. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kahoy na nakaukit ang pangalang bagong buhay. Ang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng mga puno ng pino ay tila isang bagong kanta na bumubulong ng kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata
napalitan ng isang payapa at matamis ng ngiti na sumisikat na parang araw. Hindi nagtagal, pumasok ang kanyang unang customer sa araw na yon. Ang pinto ay marahang gumalaw. Bumungad ang kulubot, ngunit masiglang mukha ni Mang Basilio, ang matandang janitor na naging instrumento ng pagliligtas sa kanyang buhay. Ngayon, masaya itong nagtatrabaho bilang tagapamahala ng kanyang hardin. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman sa labas ng tindahan. Ngumiti si Clara. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pasasalamat para sa munting kabutihang naghatid sa kanya sa puntong ito ng kanyang buhay. Sa labas ng pinto, isang maliit na kampanilya ang gumalaw. Hudyat ng panibagong pagdating, pumasok si Attorney Mateo Araneta. May hawak na bouquet ng mga simpleng bulaklak na paborito ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng babae at sa pagitan ng kanilang mga titig, umiral ang isang tahimik na pangako ng pag-ibig at paggalang. Ito ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, ang lalaking nagpakita sa kanya na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pananakit, kundi ng pag-aaruga at pagprotekta. Saglit silang nagkatinginan. Ngumiti si Clara. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Walang lason, walang takot, tanging purong pagmamahal at pag-asa lamang ang nasa loob ng tasa na kanyang inabot kay Mateo. Nahanap na ni Clara ang kapayapaan, hindi sa piling ng isang taong nagbalat kayo, kundi sa pagyakap sa kanyang sarili at sa pagbuo ng isang buhay na puno ng dignidad. Oo, nagpatawad na siya, ngunit hindi para sa mga taong nanakit sa kanya na ngayon ay nabubulok sa kulungan. Nagpatawad siya sa kanyang sarili dahil sa matagal na pagtitiis, dahil sa bulag na pagmamahal na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Sa bawat tasa ng kape na kanyang tinitimpla, naroon ang init ng kanyang bagong pag-asa, walang anumang pangamba. Naging malinaw sa kanya ang aral na ang pagmamahal sa sarili ang pinakamatibay na pananggal laban sa kahit anong lason ng lipunan. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang paghilom at ang pagtuklas sa tunay na halaga ng pagmamahal. Tahimik na umupo sina Clara at Mateo sa tabi ng bintana, nagmamasid sa hamog na dahan-dahang gumagapang sa kabundukan. Marahang dumampi ang balikat ni Mateo sa kanya, isang simpleng haplos na nagsasabi ng isang ligtas at tapat na pag-ibig. Sa bawat paghinga, naramdaman ni Clara ang pagiging buo, payapa at umaapaw sa pag-asa. Ang bagong buhay ay hindi lamang pangalan ng kanyang kapihan, kundi ang kwento ng kanyang muling pagkabuhay. Isang testamento sa lakas ng loob ng isang babae na nagbalik mula sa bingit ng kamatayan upang yakapin ang isang mas maliwanag na umaga.